Kagabi mga bossing, ano na natin, nireactionan natin, actually ilang gabi na, nireactionan natin yung yung nangyari diyan sa LA. Oo, at binatikos natin ng matindi itong si Claire Castro, gawa ng ang hilig-hilig niyang magsalita. Ang hilig-hilig niyang magsabi ng mga bagay-bagay nang hindi naman siya nagpapakita ng kanyang ebidensya. Naghahanap tayo ng ebidensya. Oh, sabi kasi nila the burden of proof is with the accuser. We are not accusing, we are simply asking questions, and because they are public official, hindi nila pwedeng gamitin sa atin 'yan. Yung the burden of proof is with the accuser. Hindi pa pwede, kailangan kapag ang tao may agam-agam, may kasagutan ang administrasyon because public office is a public trust, di ba? Binoto ka ng taong bayan, niligawan mo taong bayan, di ba? So pag may tanong ang taong bayan sa'yo, pag may hinanap ang taong bayan sa'yo, dapat ready ka na sumagot sa kanila. Kung ano yung hinahanap nila, dapat ready kang ipakita yun sa kanila. Pag tinanong nila resibo, saan mo dinala yung kanilang mga boto? Dito mo dinala yung mga boto. O kumbaga wala kang dadalhin sa puso mo, sa konsensya mo, kapag alam mo na ang ginagawa mo ay maayos. O hindi ba? Ganun yun. So, may mga tinatanong tayo sa kanila at meron silang sagot. Ang sagot lang nila laway. Ang sagot lang ni Claire Castro laway. Yung mismong sangkot dito sa iskandalo na ito, na sabi ko nga sa inyo, disclaimer lang, itong iskandalo pong ito ay matagal na po yan. I think, natatandaan nyo yung mga picture ni Liza Marcos na nakaganon siya sa upuan, sa lamesa, na parang ipinasok lang siya dun. Natatandaan nyo yung mga panahon na yan na parang ini-edit na lang yung mga pictures nila, sinasama na lang siya. O kahit na mukha naman talagang edited yung mga pictures niya, inilalabas pa rin nila. Doon unang nagduda yung tao, bakit nyo ginagawa to? Nasaan ba ang unang ginang? Ayun na nga. So lumabas nga itong issue na to dahil nga nung namatay itong taong ito, sumalangit naman ang kaluluwa, ay may mga chismis na lumabas na ganito, kinamatay, na-hold sila sa pulis. Ganito, ganyan. Dami ng mga chismis na ganun. Pero kaming banateros, hindi namin yun kumbaga kinontent. Bakit? It's against ng aming prinsipyo yung maging katulad ka ng mga dilawan, ng mga loyalista na kahit walang ebidensya, content na lang ng content para lang masiraan yung kalaban nila. Oo, galit tayo sa kapalpakan ng administrasyon. Galit tayo sa kahayupan ng administrasyon, sa pagwawaldas nila ng pera ng taong bayan, sa pagbubuli nila. Galit tayo sa ginagawa nila. Pero hindi tama na kahit wala kang ebidensya, babanatan mo sila. Oo, kasi dito nga sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali banatan, yan po ang ang motto ng Banatero. So, pag tama, okay, di sabihin natin, pag mali, banatan natin. So, itong administrasyon na ito, pag may ginagawang tama, batiin natin. Ang problema talaga, wala eh. May tama, oo. Pero walang ginagawang tama, ang lalakas ng tama. Haka na naman ng ha. Oo, walang hiya na yan. So, yun yung natin, yun yung lagi natin sinasabi na kami hindi namin yun pinick up before. Kasi nga wala eh, walang ebidensya. O kung may ipakita man na papel, hindi naman siya kumpirmado, di ba? And kaya nga taing-tai kami noon na sana pick upin to ng media para at least man lang yung media makapagtanong, mapabulaanan nila straight on or head on yung katanungan. So, kaya lang walang puwi-pick up na media eh. So parang merong media blackout doon sa nangyaring yun. Meron lang tumunog pero namatay din kalaunan. Kasi nga sobrang daming kapalpakan nitong gobyerno. Puta, hindi ka makapag-focus sa isang katarantaduhan. Oh, maniwala ka. Simula noong 2022. Bilangin mo. Isipin mo, gano'n na karaming kapalpakan nila. 3 taon yan. Putang ina yan. Buwan-buwan, puro kapalpakan mga hayop na yan. Pero pag tinanong mo yung sarili mo, hindi mo na halos matandaan kung ano-ano yung mga kapalpakan na ginalit ka. Simula 2022 hanggang ngayon, 2025, galit na galit tayo. Pag tinanong natin mga sarili natin, ba't ba tayo nagagalit? Putang ina, sa sobrang daming palpak nila, hindi mo na alam kung ano yung pinakapalpak sa lahat ng palpak.
Hindi ba, simula pa lang. Umpisa pa lang nung ano nila, nung panunungkulan nila, biglang nagkaroon na kagad ng problema sa bigas. 'Di ba? Biglang nasibak pa nga si Vic Rodriguez dahil diyan sa bigas. Mantakin mo nag-angkat ng bigas, di naman kailangan bigas tuloy ng asukal. Mantakin mo nag-angkat ng asukal, di naman natin kailangan ng asukal. Tapos may mga tinanggal pa silang may mga tinanggal pa sila diyan sa Department of Agriculture. Tapos isang taon na naging DA secretary yan, walang nagawa yung ukupal na yan. Oo, napakadami. Napakadaming kapalpakan. Pag iisipin mo, ano-ano na ba yung mga kapalpakan na yun, hindi mo na matandaan sa sobrang dami. Ang natatandaan mo na lang yung pinakabago. Hindi ba? Kaya nga, kung may mga natatandaan kayong mga kapalpakan, ilagay nyo nga dyan sa comment section. Let us remind ourselves kung bakit nga pala tayo galit na galit dito sa mga Marcos. Kasi sa totoo lang, anak ng tinapay na yan, ang dami talagang mga kabalbalan na itong mga ito na sa sobrang dami. Halimbawa ngayon nakafocus tayo dito, bukas may lalabas na naman iskandalo. Focus na naman tayo doon, makakalimutan na natin tong isang issue na galit tayo. Dahil ganun nga, kung meron mang bagay na consistent sila, yan yung pagiging palpak. Kumbaga sa kanta, ito yung hari ng sablay, anak ng tinapay yan. Wala talagang alam, wala talagang ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, 3 taon. Tapos ngayon gusto pa nila itaas ang buwis, hayop na yan. Hindi nga nagbabayad ng buwis yung mga putang ina niyan. May utang pa, bilyon-bilyon sa atin yan, estate tax, putang ina, hindi nga binabayaran ng mga hayop na yan. Tapos tataasan nila yung buwis. Mantakin mo ang gagawin nila, tataasan nila ng 20% yung tax ng earnings mo, ng pera mo sa bangko. For example, meron kang pera sa bangko na 100,000. So sa isang taon kikita yun ng 6,000. Halimbawa, so yung 100,000 mo kumita ng 6,000, 1,2. Yung kukunin ng gobyerno. Ang ina pera mo na, kukuhanan pa nila. Pinaghirapan mo yan. Nagbabayad ka na nga ng income tax mo, nagbabayad ka na nga ng property tax, nagbabayad ka na ng value added tax. Putangin na niya, gusto pa nilang i-tax yung ipon mo na lang. Mantakin mo naghihirap ka, mag-ipon, tas putangin na nag-iipon ka, kinukuha nila yung kita. Demonyo mga putangin na. Hayop talaga. Sabi ko nga sa isa, sobrang maharli ka investment fund. Di ba? Ano na nangyari dyan? Wala na, halos makalimutan na nga natin yan Kasi nga, putangin na, one mistake after another, every week, every month, putya yan. So wala na tayong matandaan. So balik tayo dito sa issue ng ilagay nyo na sa comment section kung ano yung mga natatandaan yung mga kahayupan yan bukod doon sa 1.5 billion na flood control project, na pag-ulan, yung pagtatraidor niya sa mga Duterte, pagtatraidor kay Sara, pagtatraidor kay Pastor Kibuloy. Lahat ilagay nyo dyan kung ano-ano pa yung mga natatandaan yung ginawa nitong mga hinayupak na ito. Sobrang dami kasalanan nila, hiningal ako. Pero real talk. Nakaupo ka dyan ngayon. Ikaw, mag-isip ka kung ano yung pinaka ginawa nila na inis ka aside from yung pagpapatapon nila kay Pangulong Duterte sa ICC. Kasi madali mo matandaan yun, hindi talaga natin makakalimutan yun Pero bukod doon, ano pa yung inis ka talaga? Matatagalan ka mag-isip di ba? Wala ka kagad on top of mind aside from yung ICC. Alam mo kung bakit? Sa sobrang dami nilang kasalanan, putang ina niyan, hindi mo na malaman kung saan kang kasalanan, kung ano na yung mga nakaraang kasalanan nila, putya, natabon-tabunan na. Nalibing-libing na dahil sa nag-pile up yung dami ng kapalpakan nila. Sabi ko nga sa itong pinakapalpak na administrasyon, pinakagunggong na presidente sa Pilipinas. Ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera,
mga baluktot, lahat kayo'y tulad